Nang gustong umakyat ng matandang lalaki sa pantalan, naghanda siya at agad na tumalon. Nadapa siya at bumagsak, ngunit hindi siya sumuko at agad na tumayo muli. Ginagawa niya ito dahil siya ang pinakamatandang lalaking tumatalon sa ganitong gawain. Namangha ang lahat sa kanyang liksi at sigla. Nang matapos siya, muli silang sumakay sa bangka. Sa tingin mo, kaya mo rin bang gawin ito? Nang mapansin ni Steph Curry ang kanyang anak na nakaupo mag-isa sa gilid ng court, pinukol niya ang bola na parang naglalaro ng volleyball. Alam niyang iyon ang paboritong e-sport ng kanyang anak. At sa reaksyon ng bata, makikita mong agad niyang naintindihan ang mensahe. Ngunit matapos niya itong ipasa pabalik, ginawa ng kanyang ama ang pinakamagaling niyang gawin. Pinasok ang isang three-pointer ng kasing dali. Naisip mo na ba kung bakit may ilang bansa na nilalagyan ng mainit na wax ang kamay ng mga pinaghihinalaan? Ang tawag dito ay paraffin test. Binabalutan ng tunaw na wax ang kamay ng tao upang makagawa ng hulma. Hinahayaan itong lumamig at saka maingat na inaalis. Pagkatapos nito, dinadala ang hulma sa laboratorio kung saan sinusuri ng mga teknisyan ang wax para sa maliliit na bakas ng pulbura. Kapag may natagpuan, nangangahulugan itong posibleng kamakailan lang siyang nagpaputok ng baril. Ito ay patunay na may mga tagahanga na gagawin ang lahat para makatulong sa kanilang koponan na manalo. Dahil nang maipit ng isang hockey player ang kanyang stick sa pagitan ng salamin at hindi ito maalis, mabilis na kumilos ang isang fan at tinamaan ito gamit ang kanyang cellphone. Ngunit hindi niya inisip ang sarili kaya nabasag ang kanyang telepono. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang kabaitan, binigyan siya ng koponan ng bagong telepono, isang custom na jersey at isang stick na may pirma ng parehong manlalarong tinulungan niya. Maniniwala ka ba? Ang napakalaking silo ng butil na puno ng mais ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Marami ang nagtaka kung paano biglang bumagsak ang isang matibay na istrukturang bakal. Hindi lang ito dahil sa malas, tinatawag itong grain storage structural failure. Pagkatapos ng anihan, libo-libong toneladang mais ang ibinubuhos sa malalaking metal na silo na umaabot ng higit 80 talampakan ng taas. Mukha silang hindi masisira, ngunit napakakomplikado ng presyur sa loob. Kapag hindi pantay ang pagkakabuhos ng mais o pumalya ang ventilasyon, nagkakaroon ng labis na bigat sa isang panig. Doon nagsisimula ang stress concentration hanggang sa mabaluktot ang mga bakal na panel na parang nadurog na lata ng soft drink. Ngunit hindi lang iyon ang panganib. Kapag mahalumigmig ang paligid, maaaring mag-ferment ang mais at maglabas ng ethanol vapor. Kapag ito ay nagliyab, pwedeng umabot sa 3,000 degree Fahrenheit ang init, sapat para wasakin ang buong istruktura. Kaya ngayon, ang mga modernong silo ay nilalagyan ng matatalinong sistema. Sa loob ng mga pader nito, may daan-daang pressure sensor. At kapag may bahaging nagpakita ng kakaibang tensyon, agad itong nagpapadala ng babala.